Isang panibagong hakbang laban sa kahirapan na makatutulong sa 4Ps graduates ang inilunsad sa pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development at Technical Education and Skills Development Authority. Bagay na ikinalugod naman ni House Speaker Martin Romualdez dahil makapagbibigay aniya ito ng oportunidad sa mga benepisyaryo na maging maunlad sa buhay. Ang detalye ihatid yan ni Sofia Potenciano live mula sa Batasang Pambansa. Sofia. Princess, formal na nilagdaan ng Department of Social Welfare and Development at Technical Education and Skills Development Authority ang Memorandum of Agreement na layong magbigay ng scholarships, certifications at skills training sa mga dating benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps nitong Biyernes. Sa ilalim ng kasunduan ng Department of Social Welfare and Development at Technical Education and Skills Development Authority, mag-aalok ang TESDA ng scholarship slots, skills training at certifications of 4Ps graduates na irerekomenda ng DSWD. Suportado naman ni House Speaker Martin Romualdez ang joint initiative. Patunay lang aniya ito sa layunin ng administrasyon na labanan ng kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa 4Ps graduates na makaahon mula sa hirap. Dagdag pa ni Speaker Romualdez, mahalaga ang pagbubukas ng oportunidad para sa lahat ng benepisyaryo, ngayo't mabilis ang pabago-bago ng panahon. Samantala, ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, inaasahang nasa 1.8 million na pamilya ang mag-exit sa 4Ps pagdating ng 2026. Higit 1 milyon sa kanila ay senior high school graduates na maaaring pumasok sa trabaho o magpatuloy sa higher education o technical vocational training. Binigyang diin ni Gatchalian na ang ugnayang ito ay patunay na hindi lamang tinatapos ng administrasyon ang kultura ng pag-asa sa ayuda, kundi kultura ng pagpapaigting ng talento at pag-angat sa buhay. Princess, ayon kay Speaker Romualdez, sa pamamagitan ng programang ito, hindi lamang diploma ang matatanggap ng mga 4Ps graduates, kundi kakayahan at kumpiyansa para makapasok sa dekalidad na trabaho o makapagsimula ng kanilang sariling negosyo. At yan lang muna ang latest dito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Sofia Potenciano, Congress News. Maraming salamat, Sofia Potenciano.